Okay, tingnan natin to. Sa Mateo 17:10 hanggang 13, bro, si Elias ug Juan, isa ra ba or ang espiritu ni Elias maunang naa kang Juan? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat, at sa pagkakataong ito is may tampok po akong video sa inyo. Ito ay may kinalaman doon sa mga naniniwala sa reincarnation. Meron kasi mga grupo ng relihiyon na naniniwala na totoo daw ang reincarnation. Ano ibig sabihin ng reincarnation? Kapag ikaw daw ay mabuting tao, ay marireincarnate ka pero magiging sikat na tao, diya ka mayaman tao o kilalang tao. Pero kung salbahe daw ikaw, pag ikaw na reincarnate, magiging baboy ka. Yun ang sabi nila. Okay, so totoo ba yung reincarnation? Ating panoorin dito sa ating episode ngayong gabi dito lamang sa Punto por Punto Review. Ibig sabihin po niyan na kay Juan yung mga katangian na kay Elias, hindi siya reincarnation. Si Elias, yung hula doon sa Malakias 4:5 na sa pagdating ng Panginoon is, basahin natin yung, hindi ko pala ako naglabas pala ng Biblia pala. Buti na ko agad, no? Tingnan nyo na lamang po doon sa sa Malakias 4:5 na darating ang panahon na ipapadala ng Diyos si Elias at i-unite niya ang pamilya, ang ama sa mga anak, ang anak sa mga ama. Ang tinutukoy doon na Elias na darating ay si John the Baptist. John the Baptist, no? Siya tinutukoy doon na Elias, pero it doesn't mean na si Elias, si John the Baptist ang reincarnation ni Elias. Meron kasi mga iba kasi ginigil kasi ng iba na yan daw ebidensya ng reincarnation. No, hindi. Kaya kung totoo ang reincarnation, ba't tayo dumadami? Ba't tayo dumadami? Totoo pala reincarnation, dapat the same lang. Kung ano yung amount noong panahon ni Adan hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit dumadami? Di ba? So, yan, no? At dito tayo sa sa Malakias 4:5. Malakias 4:5 ba 'yon? Tingnan natin, ha. Yan. Based dito sa talata, ganito ang ating mababasa sa naturang talata. Ayan. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ang ginamit dyan na term is kakilakilabot. Kakilakilabot. So yung Isaiah 66:15 hanggang 17, it doesn't follow na yun ay nangyayari pa dahil matagal nang nangyari iyon. Ito, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Yung Elias dyan, yung Elias dyan na hinuhula, ang tinutukoy dyan si John the Baptist. Si John the Baptist tinutukoy dyan na Elias na ipapadala, but it doesn't mean na siya ang reincarnation ni Elias. Na kay Juan ang mga katangian ni Elias bilang propeta. Yun ang ibig sabihin nun. Well, Bro Jando. Yes. Bro, ito bro, maganda pala tong katanungan niya, Bro Jando. No, basahin lang natin, Bro Jando. Maganda ito na, bro. Sabi niya, si Lolita Corpus, no? Sabi niya, ang topic niya,
ay ganito. Where does our souls go after death? So, ano to? Eschatology, no? Ang sinabi ng pastor. Tapos sabi ng pastor daw, may 3 parts daw ang ating katawan. Siguro ginamit na dito yung 1 Thessalonians 5:23. No? Katawan, spirit at soul. Ang soul daw ay walang pupuntahan. And spirit daw ay didiretso sa Diyos. So yun ang kanyang tanong, Bro Jando. So pakisagot mo, Jando. Ulitin ko. Ikaw Ang sabi sumagot. ng pastor, ha? Ikaw sumagot. Ako, sige. Ang topic niya, okay, sige ganito. Sister, Lolita Corpus, no? Ang sabi niya, may 3 parts daw ang ating katawan. Ayon po yan sa, pakibasa lang dyan po dyan, no? Yung unang Thessalonica 5:23, dito niya kinuha yon. Pero explain natin yan. 1 Thessalonians 5:23. 5:23 ng unang Tesalonica, ito naman ang sinasabi. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pinagbatayan niya, Sister, no? Lolita Corpus, na espiritu, katawan at kaluluwa. Pero does not mean na 3 ang bahagi po ng ating katawan, no? Dahil kung babalikan po natin ang talata na kung saan gumawa ang Diyos ng tao, 2 bahagi lamang po ang ginawa ng Diyos. Pakibasa nga, Bro Jando, yung Genesis 2:7. Okay, Genesis 2:7. 2:7. Ito. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yan. Malinaw, no? Nag-mold si Yahweh, no, ng putik or yung alabok, sabi. Tapos, yung alabok, yun yung katawan ng tao, no? Tapos, hiningahan niya at naging kaluluwang may buhay. So, 2 lamang po. Yung alabok at yung hininga ng Diyos. Oh, pero bakit sa paliwanag ni San Pablo, 3 ang bahagi ng tao? Dahil kung mag-aaral tayo, no, lalong-lalo na po sa theology at sa kunting knowledge natin, no, sa philosophy, no, ang being, no, tayo, no, lahat ng may buhay, ibig sabihin pati hayop ay mayroon po siyang tinatawag na soul or kaluluwa. Pero bawat kaluluwa ng bawat being ay magkaiba. Halimbawa na lamang po, ang kaluluwa ng mga hayop, ang tawag sa kaluluwa nila o sa kanilang soul ay animal soul or brood soul. No? Animal soul. Yan po ang kanilang kaluluwa. Pero wala silang espiritu. Okay? Once mamatay ang isang hayop, automatically, yung kanilang kaluluwa, ang kanilang katawan ay nawawala na rin. Wala silang eternity. So yung buhay nila hanggang dito lamang sa mundong ibabaw. Wala na silang second life. Ganon din po sa mga halaman. No? Ang tawag naman sa kaluluwa ng mga halaman, vegetative soul. No? Same as sa nauna, pag namatay ang halaman or yung mga bulaklak, wala na rin silang second life. Dahil walang espiritu ang kanilang kaluluwa. Okay? So dito naman tayo sa mga tao, no? Since we are also a being, no? Made by God. So yung kaluluwa natin ay tinawag na spiritual soul. Okay? So yung spiritual soul po, yun po ang hininga ng Diyos na nagbibigay ng kaalaman at intelihente sa tao. Ano bang pinagkaiba ng kaluluwa meron sa tao at sa mga hayop at halaman? Nasabi ko na kanina, yung hayop at halaman, yung kaluluwa nila, pag namatay, wala nang second life. Sa tao po, since tayo ay imahe ng Diyos, meron po tayong tinatawag na eternity sa atin pong ikalawang buhay, yung ating kaluluwa na may espiritu. No? Dahil po yung espiritu natin ay meron po siyang intellect and will, like God. Oh, so hindi po namamatay yun dahil galing po yun sa Diyos. Yun po ang parte
ng parte ng tao na imputed doon mismo sa kaluluwa. Yung kaluluwa natin, yun yung nagbibigay buhay. Pero yung intellect and will natin, yun po yung ating espiritu na galing sa Diyos. Pero does not mean na yun po ay dalawang magkaibang entity, no? Ayon nga po sa libro ni Scott Hahn sa kanyang Bible Dictionary, hindi pinaghihinalaang magkaiba ang kaluluwa at espiritu. Sila ay iisa lamang. Okay? Yun lamang uri ng kaluluwa meron ng tao, tinawag yon na spiritual soul. At mali po yung sinabi ng pastor na narinig mo, Sister Lolita, na ang soul daw ay walang pupuntahan. Anong wala? Soul is a spirit. O, pakibasa nga po dyan sa ang Biblia version, ano ba yun? Ecclesiastes 12:7 sa ang Biblia. Bro, dyan ka pa, ha? Yes bro, dito lang ako bro. Yes, Ecclesiastes 12:7 bro, pakibasa. Wait lang. Kung wala daw pupuntahan ang kaluluwa ng tao. Oo. Ecclesiastes 12:7, may kinuha kasi ako kaya hindi ako nakasagot kaagad ano. Ecclesiastes 2:7. 12:7. 12:7 pala. Okay, 12:7. Ito ang sabi. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Ayun, napakalinaw, no? Mga Sister Lolita at mga kaabag, no? Mga kapuntos. Ang ating kaluluwa, saan daw babalik? Sa alabok. Diyan daw? Sa alabok. Sa alabok, no? Yung hininga. At yung hininga na yan yung kaluluwa eh. Sa magandang balita nga bro, basahin sa ang Biblia pala. Ang Biblia. Okay, tinan natin itong 7 sa... Yung hininga, yan ang kaluluwa eh. ang Biblia. Ang sabi, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So diwa palang ginamit dito mo dyan din, no? Anong version ba yung kaluluwa ang ginamit, bro? Kasi ang sa salita ng Diyos, ang ginamit naman doon espiritu. Espiritu. Pero may anong version ba yun na ang ginamit ang kaluluwa babalik sa Diyos? Pero dito pa rin yun. Ibig sabihin, sister, na yung kaluluwa at ang espiritu, parehas lang talaga. No, kasi dito nga, ginamit dito sa ang Biblia pala, ang ginamit dito ay ang hininga. Sa magandang bilita Biblia, hininga pa rin ng Diyos. Pero sa tawag dito, doon sa ang salita ng Diyos, ginamit doon espiritu. Pero ano bang sabi natin Panginoong Jesucristo? Matthew 10:28, huwag kang matakot sa pumapatay sa iyong katawan. Bagkus ang katatakutan mo, ang Diyos na makakapatay sa iyong kaluluwa at katawan. So may papupuntahan pala ang kaluluwa. Ba't sinabi nilang walang pupuntahan ang kaluluwa? Pero again, sister, ang kaluluwa at ang espiritu, they are synonymous, kumbaga. No? Kahit alin ang gamitin mo, kaluluwa, espiritu, parehas lang po yan, sister, no? Mali po yung sinabi ng pastor na narinig mo. Again, ulitin ko, lahat ng may buhay ay may kaluluwa. Ang pinagkaiba lamang, ang kaluluwa ng tao ay may espiritu. Habang sa hayop at sa halaman ay walang espiritu. Yun lang, Bro Jando, at maraming salamat. Bro Junri. Yes, Bro Angel. Ibigay mo yung batayan sa kanila. Baka sabihin, saan mababasa sa Biblia na may kaluluwa Yes. Yung sa Job 33:4. Lahat mga nilalang. Ibigay mo nga ito, Job 12:10 po ng dating Biblia. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga ito. King James Version ang nakalagay, in whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Yan, napakalinaw yan.